Ako si Andres, isang karaniwang lalaki na may hindi karaniwang pangarap. Isa akong mandirigma na ang hangad ay makamtan ang isang bagay na hindi ko pa kailanman nahawakan, ang isinumpang espada. Sinasabi ng matatanda na ang espada ay may sariling prinsipyo, isang kapangyarihan na hindi maaring basta-basta ang kinin ng sinuman. Ngunit sa kabila ng mga babala, matagal ko nang nais na maramdaman ang bigat nito sa aking kamay. Nagsimula ang lahat sa isang mahaba at mapanglaw na gabi. Sa aking paglalakbay, narating ko ang isang lumang kastilyo na matagal nang iniwasan ng mga tao. Ang hangin ay malamig at ang katahimikan ay nakabibingi. Sa kabila ng takot, pinili kong pumasok. Sa loob, ang mga pader ay puno ng lumot at ang sahig ay natatakpan ng alikabok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang umagaw sa aking pansin. Ang espada na nakalagay sa gitna ng isang altar. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin, pero parang may puwersang hindi ko maipaliwanag ang nag-udyok sa akin upang lapitan ito. Ang espada ay kumikinang sa ilalim ng mahina, ngunit misteryosong liwanag. Ang hawakan nito ay puno ng mga ukit na tila ba may sariling kwento. Sa bawat hakbang ko palapit, nararamdaman ko ang kabog ng aking dibdib. Sa paglapit ko, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na tila ba gumagapang sa aking balat. Ngunit sa likod ng aking pagnanasa, naroon pa rin ang takot. Takot sa kung ano ang maaring mangyari kapag ito'y aking hinawakan. Sinasabi ng mga kwento na ang sinumang mahina ang loob na magtangkang hawakan ang espada ay mawawala sa mundo ng mga buhay. Ngunit sa kabila ng panganib, nananaig ang aking kagustuhan na subukan. Sa aking paglapit, isang boses ang bumalik sa aking alaala, ang babala ng aking ama bago siya mawala. Hindi lahat ng kapangyarihan ay para sa iyo, Andres. Ang tunay na mandirigma ay marunong kumilala sa kanyang sariling hangganan. Ngunit parang wala akong pandinig sa mga sandaling yon. Sa aking pagkakahawak sa espada, naramdaman ko ang bigat nito. Isang bigat na tila ba puno ng mga pinakahihintay na kwento. At sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang lumampas sa akin na para bang may aninong dumaan. Ang aking mga mata ay nanlaki at ang aking katawan ay nangatog. Ang espada ay tila ba nagising sa aking paghawak at ang buong paligid ay nagsimulang magbago. Mga imahen ng mga mandirigma, mga laban at mga tagumpay ang nagsimulang sumulpot sa aking isipan. Ang bawat talim ng espada ay tila ba may sariling kwento. Ngunit sa likod ng mga imaheng ito, may isang tanong na bumabalik-balik. Handa ba talaga akong harapin ang lahat ng ito? Sa pag-iikot ng aking mundo, naramdaman ko ang isang biglaang hapdi sa aking kamay. Ang espada ay tila ba pumipiglas, na para bang may sariling buhay, at sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang paligid ay biglang nagdilim, at ang aking katawan ay tila ba naglaho sa mundo ng mga buhay. Ang huling bagay na narinig ko ay ang bulong ng espada. Hindi ka pa handa, Andres. Matapos ang hindi inaasahang pangyayari sa aming nayon kung saan nagising ang isang sinaunang espadang matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa, ako'y nanindigan na tuklasin ang lihim ng sandatang ito. Hindi ito isang pangkaraniwang espada. Ito ay bumabalot ng misteryo, kakaibang kapangyarihan, at sumpa na hindi pwedeng hawakan ng mahina. Sa aking palagay, ang espada ay may sariling prinsipyo na tila sinubukan ang sinumang magtangkang humawak nito. Ako'y naglakbay, patungo sa isang matandang mangkukulam na kilala sa kanyang kaalaman tungkol sa mga sinaunang bagay. Ang kanyang kubo ay nakatago sa gilid ng isang bundok na papaligiran ng mga puno at halaman na tila proteksyon sa sinumang hindi karapat-dapat na lumapit. Pagdating ko roon, ako'y sinalubong ng amoy ng insenso
at mga bulong ng hangin na tila may sariling buhay. Anong nais mong malaman, binata? Tanong ng mangkukulam habang pinagmamasdan ako ng kanyang matalas na mata. Ang espada, gusto kong malaman kung paano ko ito magagamit nang hindi nasasaktan at kung paano ko makakamtan ang kapangyarihan nito. Sagot ko, puno ng determinasyon sa aking tinig. Ngumiti siya, ngunit hindi ito ngiti ng kasiyahan kundi ng pagkaawa. Ang espadang iyon ay may sariling kaluluwa. Hindi ito ang sandata na hinahanap mo para sa tagumpay. Ngunit kung nais mong makamit ang kapangyarihan nito, kakailanganin mong ipasa ang pagsubok nito. Nagtaka ako sa kanyang sinabi. Ano ba ang ibig sabihin ng pagsubok? Ano ang kailangan kong gawin upang tanggapin ang espada? Sa halip na magtanong, nagpasya akong bumalik sa nayon upang maghanda para sa anumang darating. Sa aking pagbalik, nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya na tila umaaligid sa espada. Ang mga tao sa nayon ay natatakot na lumapit, ngunit ako'y may kakaibang udyok na lumapit sa sandata. Marahil ito'y dahil sa aking pagnanasa na malaman ang totoo tungkol sa espada. O marahil ito'y dahil sa pakiramdam na ako'y tinatawag nito. Isang gabi, habang ang buwan ay naglalaro sa mga ulap at ang hangin ay malamig sa balat, nagpasya akong subukan ang espada. Hinawakan ko ito ng mahigpit at sa sandaling iyon ay nakaramdam ako ng biglang sakit sa aking katawan. Ang sakit ay tila lumalaban sa akin. Sinusubukan akong pigilan sa aking hangarin, ngunit hindi ako bumitaw. Nagpakatatag ako at unti-unti ang sakit ay naging pakikipag-usap ng espada sa aking diwa. Ikaw ba'y karapat-dapat? Bulong ng espada sa akin na ang boses ay parang hangin na naglalakbay sa paligid. Hindi ko alam ang sagot. Nagsimula akong magduda sa aking sarili, sa aking kakayahan, sa aking layunin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay sa aking puso na nagsabi na ako'y may karapatan. Ako'y hindi mahina at ako'y hindi nag-iisa. May dahilan kung bakit ako ang pinili ng espada. Sa kabila ng sakit, nagpatuloy ako at unti-unti naramdaman ko ang kapangyarihan ng espada na pumapasok sa aking katawan. Parang may bagong lakas na dumadaloy sa aking mga ugat, isang lakas na hindi ko pa nararanasan. Ngunit sa pagkamangha ko, biglang nagbago ang lahat. Ang espada ay nagpakita ng iba pang bahagi ng kanyang prinsipyo. Hindi lamang ito tungkol sa lakas at kapangyarihan. Ito'y tungkol sa responsibilidad. Ipinakita nito sa akin ang mga imahen ng mga digmaan ng mga taong nasaktan dahil sa maling paggamit ng kapangyarihan at ng mga buhay na nawasak. Ang mga imahe ay napakatotoo, napakamakapangyarihan, at ako'y natakot. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang espada ay may mas malalim na layunin. Hindi ito basta-basta ginagamit para sa sariling kapakanan. Ito'y isang sandata na humihingi ng pag-unawa at tamang paggamit. At sa pagkakaintindihang iyon, napuno ako ng pangamba. Paano ko magagamit ang espada ng tama? Paano ko maiiwasan ang mga pagkakamali ng nakaraan? Habang ako'y nag-iisip, biglang nagpakita ang mangkukulam sa aking harapan. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang sagot sa aking mga tanong. Ang espada ay nagtatanong hindi lamang ng lakas, kundi ng puso. Kung ang iyong hangarin ay makasarili, ito'y magwawasak sa iyo. Ngunit, kung ang iyong layunin ay para sa kabutihan, ito'y magiging iyong kaibigan, sabi niya. At sa kanyang mga salita ay nagkaroon ako ng pag-asa. Ngunit bago ako makapagpasalamat, naglaho siya at naiwan akong nag-iisa sa dilim kasama ang espada. Sa aking pag-iisa, naramdaman ko ang isang bagong pagsubok na paparating. Isang pagsubok na hindi ko inaasahan. Sa likod ng aking isipan, may isang tanong na bumulong.
Paano kung ang espada ay may kakayahang pumili ng sarili nitong landas at hindi ko ito makontrol? Sa pagdilim ng gabi, natanto kong ang espada ay hindi lamang isang sandata, kundi isang kasamahan na may sariling kwento. At sa isang iglap, naisip ko na ang tunay na laban ay hindi sa labas, kundi sa loob ng aking puso. Noong gabing iyon, habang ang malamig na hangin ay humahampas sa aking mukha, nakaupo ako sa gilid ng bangin at pinagmamasdan ng buwan na tila nakikipaglaro sa mga ulap. Ang isip ko'y puno ng mga tanong at agam-agam tungkol sa espada. Ang espadang ito, na ayon sa alamat, ay isinumpa upang hindi magamit ng sinuman maliban kung siya ay karapat-dapat. Ngunit paano mo nga ba mapapatunayan ang iyong sarili sa isang bagay na tila may sariling pasya at prinsipyo? Nang una kong mahawakan ng espada, ramdam ko ang bigat nito hindi lamang sa aking mga kamay, kundi pati na rin sa aking puso. Parang may bumubulong sa akin na hindi ako sapat, na hindi ako karapat-dapat. Ngunit sa kabila nito, may bahagi sa akin na naniniwalang kaya kong baguhin ang desisyon ng espada. Kaya sinimulan ko ang aking pagsasanay, araw-araw kong hinaharap ang espada na parang isang kaibigan na nais kong makilala ng lubusan. Isang umaga, habang ako'y nag-e-ensayo sa gilid ng kagubatan, naramdaman kong may tumitingin sa akin. Sa likod ng isang malaking puno ay lumitaw si Selene, ang mahiwagang mangkukulam ng aming bayan. Ano ang ginagawa mo rito at bakit mo pilit na hinahawakan ng isang bagay na hindi para sa iyo? Tanong niya. Ang kanyang mga matay tila tumatago sa aking kaluluwa. Alam kong hindi ako ang pinili ng espada, sagot ko. Ngunit nararamdaman kong may dahilan kung bakit ito napunta sa akin. Nais kong malaman ang dahilan na iyon. Ngumiti si Selene, isang ngiti na puno ng misteryo at pangunawa. Ikaw ay matapang bata, wika niya. Ngunit ang tapang ay hindi laging sapat. Ang espada na iyan ay may sariling kagustuhan. Hindi mo ito maaaring pilitin. Binaliktad ko ang espada sa aking mga kamay, pinagmamasdan ang mga ukit sa talim nito. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ang espadang iyan ay sumusunod sa puso ng may hawak, sagot ni Selene. Kung nais mong makuha ang tiwala nito, kailangan mong maging totoo sa iyong sarili. Hindi mo ito maaalipin ng pagpapanggap o kasinungalingan. Habang naglalakad si Celine palayo, iniwan niya ang kanyang mga salita na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Totoo sa sarili. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa mga araw na sumunod, hindi ko maiwasang pag-isipan ang aking tunay na motibo. Bakit ko nga ba nais gamitin ang espada? Para ba sa aking pansariling kapakinabangan o may mas malalim pa akong dahilan? Isang gabi, bumalik ako sa bangin kung saan ko unang dinampot ang espada. Ang malamig na hangin ay tila hinahaplos ang aking balat at ang mga bituin ay kumikislap na parang nagtatanong. Doon ko naisip ang lahat ng aking pinagdaanan. Ang mga pagkatalo, ang mga pag-asa, at ang mga pangarap na unti-unting naglaho. Sa aking puso, alam kong hindi lamang ito tungkol sa espada. Ito'y tungkol sa akin, sa aking paglalakbay, upang makilala ang aking sariling kakayahan at kahinaan. Habang pinagmamasdan ko ang espadang hawak ko, isang kislap ng liwanag ang nakita ko sa gilid ng aking paningin. Isang anyo ng lalaki, nakatayo sa di kalayuan, nakasuot ng balabal at tila may hawak na ibang espada. Hindi ko siya kilala, ngunit may pakiramdam akong hindi siya estranghero. Lumapit siya sa akin, ang mga matay puno ng kabaitan at pangunawa. Wala sa espadang ito ang kapangyarihan, sabi niya, na parang alam ang lahat ng aking iniisip. Nasa iyo ang kapangyarihan. Ang espada ay tagapaghatid lamang. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang nais mong iparating. Sa sandaling iyon,
Napagtanto kong hindi ko kailangan ng espada upang maging malakas. Ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap sa aking mga kahinaan, sa pagkilala sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, at sa pagkakaroon ng tapang na harapin ang mga ito. Binitawan ko ang espada, at sa pagkabigla ko, hindi ito bumagsak sa lupa. Bagkus, tila lumutang ito sa ere, pinalilibutan ng liwanag na tila sumasalamin sa aking bagong natagpuan na kapayapaan. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na gagawin, nawala ang anyo ng lalaki, kasama ng espada. Naiwan akong nagtataka, puno ng mga tanong at bagong pag-asa. Ang huling bumalik sa aking isipan ay ang mga huling salita ng lalaki. Hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lamang. Sa gabing iyon, sa ilalim ng nagliliwanag na kalangitan, naglakad ako palayo mula sa bangin, dala ang bagong liwanag at pag-unawa sa aking puso. Ngunit sa likod ng aking isipan, alam kong ang kwento ng espada at ng aking paglalakbay ay malayo pa sa katapusan. At doon, sa gilid ng bangin, nagsimula ang aking tunay na pakikipagsapalaran. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumabalik ang mga alaala ng aking pagtatangka sa paggamit ng espadang isinumpa. Labis akong naguguluhan kung bakit ako ang napili ng espada. Sa kabila ng aking pangarap na maging mandirigma, alam kong hindi ako ang pinakamalakas o pinakamatapang. Kung tutuusin, ang espada ay may sariling prinsipyo. Hindi ito nagpapagamit sa mga mahihina. Ngunit sa kabila ng lahat, narito ako, humaharap sa hamon ng kanyang kapangyarihan. Isang umaga, habang naglalakad ako sa gilid ng ilog, nakita ko ang refleksyon ng espada sa tubig. Parang may sinasabi ito sa akin. Isang tawag na hindi ko maintindihan. Isang bagay na tila nag-uudyok sa akin na muli itong hawakan. Ang mismong bagay na halos pumatay sa akin noong nakaraan. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na naiintriga. Ano nga ba ang tunay na motibo ng espada? Ano ang kanyang hinahanap? Sa aking paglalakbay, nakasalubong ko si Mateo, isang matandang mandirigma na kilala sa kanyang karunungan at kakayahan sa pakikipaglaban. Iho, wika niya, alam kong may hinahanap ang espada. Hindi ito tungkol sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng puso. Kailangan mong malaman kung ano ang nasa loob mo bago mo ito tuluyang makuha. Ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa aking kaisipan. Marahil nga, hindi sa pisikal na lakas na kasalalay ang kapangyarihan ng espada, kundi sa lakas ng loob at tibay ng damdamin. Ngunit paano ko ito mapapatunayan? Paano ko malalaman kung sapat na ang aking puso para sa kanya? Isang gabi, habang nakaupo ako sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang kakaibang init mula sa espada. Para bang may buhay ito, may damdamin, may mitiin. Sa aking pagninilay-nilay, biglang may bumagsak na liwanag mula sa langit, isang bulalakaw na tila may mensahe. Sa kanyang pagdating, ang espada ay kumislap ng mas maliwanag kaysa dati. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang tadhana ay hindi lamang ang nagdala sa akin sa espada, kundi ang aking sariling kagustuhan na malaman ang katotohanan. Sa aking pagmulat sa umaga, sa harap ng espada, nagdesisyon akong subukan muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko gagamitin ang aking lakas. Ibubukas ko ang aking puso sa kanya. Hinawakan ko ito ng buong tiwala at sa aking pagdampi, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya. Hindi ito tulad ng dati. Hindi ito mabigat, kundi magaan, puno ng liwanag at pag-asa. Ang espada ay tila nagsalita sa akin, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa damdamin. Naramdaman ko ang kanyang hinanakit, ang kanyang pagnanasa, na makahanap ng isang tunay na mandirigma na may mabuting puso. Sa pagkakataong iyon, naintindihan ko na ang tunay na kahulugan ng lakas. Hindi ito tungkol sa pakikipaglaban, kundi sa pagkilala sa sarili,
sa pagkakaroon ng tapang na tanggapin ang kahinaan at baguhin ito. Ngunit sa aking pag-iisip, biglang nagkaroon ng kakaibang presensya sa paligid. Isang anino ang lumitaw mula sa kawalan, isang nilalang na tila mula sa ibang daigdig. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at sa kanyang paglapit. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang intensyon. Ito ay isang pagsubok, isang huling hamon bago ko tuluyang makuha ang kapangyarihan ng espada. Ikaw ba ang karapat-dapat? Tanong ng nilalang. Ang kanyang boses ay tila alingawngaw ng mga alaala ng espada. Kaya mo bang ipakita ang iyong tunay na lakas? Sa kabila ng takot, tumayo ako, hawak ang espada. Sa pagkakataong iyon, naalala ko ang mga salita ni Mateo, ang lakas ng puso. Alam kong hindi ito tungkol sa kung gaano kalakas ang aking mga bisig, kundi kung gaano katatag ang aking loob. Sa aking pagharap sa nilalang, naramdaman ko ang bawat tibok ng aking puso, ang bawat paghinga. At sa bawat galaw, naramdaman ko ang suporta ng espada. Ang nilalang ay bumagsak sa lupa. Ngunit sa kanyang pag-alis, iniwan niya ang isang mensahe, isang huling pagsubok na hindi ko inaasahan. Ang espada ay kumislap muli, ngunit sa pagkakataong ito, may pahiwatig na hindi ko maipaliwanag. Isang twist na nagbabadya ng bagong hamon, isang cliffhanger na nag-iwan sa akin ng maraming tanong. Ano nga ba ang tunay na layunin ng espada? At ano ang susunod na hakbang na dapat kong gawin upang matuklasan ang kanyang lihim? Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman habang nakatayo sa harap ng altar kung saan nakapatong ang espadang isinumpa. Sa loob ng maraming taon, ang espada na ito ay naging sentro ng mga kwento at alamat sa aming bayan. Maraming nagsabi na ito ay may kapangyarihang hindi matutumbasan, ngunit ang sinumang magtangkang hawakan ito nang hindi handa ay haharap sa hindi inaasahang kapalaran. Ang espada ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga ukit sa talim nito ay tila gumagalaw, na parang may sariling buhay. Sa kabila ng lahat ng babala, narito ako, puno ng pagnanasa na maangkin ang kapangyarihan nito. Sa mga nakaraang araw, sinikap kong palakasin ang aking loob at isipan. Sinasabing, ang espada ay pumipili ng may pusong matatag at kaloobang malinis. Ngunit, sa kabila ng aking pagsisikap, may bahagi sa akin na nag-aalinlangan. Nais mo bang makamtan ang kapangyarihan na hindi mo pa natutunan kung paano gamitin? Tanong ng matandang tagapag-alaga ng altar. Sa kanyang mga mata ay makikita ang karunungan na dala ng mahabang panahon ng pagbabantay sa espada. Hindi ko alam kung handa na nga ba ako, sagot ko, na may bahagyang pag-aalinlangan. Ngunit alam ko na hindi ko matatanto ang aking kakayahan hanggat hindi ko sinusubukan. Ngumiti ang matanda, tila may alam na hindi ko pa nauunawaan. Ang espada ay hindi lamang isang sandata, ito ay isang pagsubok. Tandaan mo, hindi ang lakas ng iyong bisig ang tinitimbang nito, kundi ang bigat ng iyong puso. Lumapit ako sa altar. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng mas mabigat na responsibilidad. Ang hangin sa paligid ay nagbago. Tila naging mas makapal at puno ng pag-asam. Nang kang aking kamay ay nasa ilang pulgada na lamang mula sa talim, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya. Ang espada ay tila bumubulong ng akit, ngunit sa likod ng bulong na iyon ay naroon ang babala. Hindi lahat ng nagtatangkang magmay-ari nito ay nabubuhay upang magkwento. Sa sandaling hawakan ko ang espada, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang may puwersang nagmumula sa talim na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ko alam kung ito ay kapangyarihan o panganib. Ang mundo sa paligid ko ay nag-iba. Ang mga tunog ay naging mas malakas. Ang mga kulay mas maliwanag. Ngunit sa loob ko ay may bagay na bumabagabag. Sa kabila ng lahat,
naroon ang isang bahagi ng aking sarili na lumalaban. Ang espada ay tila sinusubok ang aking katatagan, ang aking prinsipyo. Alam ko na ito ay hindi lamang pagsubok ng lakas, kundi ng kalooban. At sa sandaling iyon, naisip ko ang mga tao sa aking bayan, ang mga nagtiwala sa akin, ang mga umaasa. Ngunit habang nakikipagbuno ako sa aking sariling damdamin, biglang umalingaw ang tinig ng espada sa aking isipan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa pagmamay-ari, kundi sa pagsuko. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito. Paano magiging kapangyarihan ang pagsuko? Sa aking pag-iisip, naalala ko ang kwento ng isang mandirigma na minsang naglakbay sa aming bayan. Siya ay nagwagi hindi dahil sa kanyang lakas, kundi sa kanyang kakayahang makinig at magpakumbaba. Marahil ito ang tinutukoy ng espada, ang kakayahang isuko ang sariling hangarin para sa ikabubuti ng nakararami. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, nagdesisyon akong bumitaw. Ngunit bago ko pa man maibaba ang espada, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng altar. Ang mga anino ay nagsimulang gumalaw at ang hangin ay nagdala ng malamig na pagdampi sa aking balat. Sa dulo ng altar, nagpakita ang isang figura. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab na tila apoy. Ikaw ang pinili ng espada, ngunit hindi kita hahayaan. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pananakot. Ang kapangyarihan ay hindi para sa iyo at hindi mo ito mararating. Sa sandaling iyon, nalaman kong ang tunay na pagsubok ay hindi ang espada, kundi ang mga balakid na dadating kasabay ng kapangyarihan. Napagtanto ko na ang espada ay hindi lamang isang sandata, kundi isang susi sa mas malalim na misteryo. Ang figura ay lumapit, at sa kanyang bawat hakbang ay naramdaman ko ang banta na dala niya. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay tila mawawala na. Ngunit sa likod ng takot, naroon ang pag-asa. Alam ko na ang laban ay hindi pa tapos at ang kapalaran ay nasa aking mga kamay. Ngunit paano ko ito haharapin? Sa pag-aakalang natapos na ang lahat, biglang nagliwanag ang espada at isang hindi inaasahang puwersa ang bumalot sa akin. Ako ay nagising sa isang lugar na hindi ko pa nakikita. Sa aking harapan ay nakatayo ang isang nilalang, puno ng misteryo at karunungan. Siya ang tunay na tagapag-alaga ng espada. At sa kanyang mga mata ay naroon ang sagot sa lahat ng aking tanong. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano ang kapalaran na naghihintay sa akin sa pagdating ng ika-6 na bahagi ng aking kwento? Ang mga alaalang nakaukit sa aking isipan ay nagsimulang maglaro sa aking harapan. Ang aking mga hakbang ay naging mabigat habang patungo ako sa kuweba, kung saan nakalagak ang isinumpang espada, isang sandata na hindi maaaring hawakan ng mahina. Ako si Ramon, isang lalaking naglalakbay sa gitna ng mga panganib at misteryo para sa layuning makamit ang kapangyarihang ipinangako ng espada. Sa simula, ang aking determinasyon ay tila hindi matitinag. Subalit, sa bawat hakbang patungo sa kuweba, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagdududa sa aking sarili. Ang mga kwentong narinig ko tungkol sa espada ay naglaro sa aking isipan. Sinasabing, ang sinumang hindi karapat-dapat na humawak nito ay matutunaw sa sariling kahinaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng babala, determinado akong subukan ang aking kapalaran. Nang marating ko ang kuweba, naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa loob nito. Ang mga anino ay naglalaro sa paligid, tila nagtatago sa likod ng bawat bato. Walang sino man ang makakasama ko sa paglalakbay na ito dahil lahat ng nagnais ay napahamak sa kanilang pagnanasa. Ngunit ako ay naiiba o iyon ang pinaniniwalaan ko. Sa loob ng kuweba ay tila may sariling buhay ang katahimikan. Ang mga tunog ng aking mga hakbang ay nag-echo, tila pinapaalalahanan ako
ng bawat hakbang ng panganib na aking hinaharap. Sa bandang huli ng aking paglalakbay, nakita ko ang espada, nakapatong sa isang altar na yari sa marmol. Ang espada ay kumikinang sa kadiliman, tila may sariling liwanag na nagmumula sa loob nito. Tinungo ko ang altar at sa bawat hakbang ay naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid. Hindi ko maikakaila ang takot na bumalot sa akin, ngunit hindi ko rin maikakaila ang pagnanasa na mahawakan ang espada. Sa sandaling iyon, ang oras ay tila bumagal, at ako'y nagkaroon ng pagkakataon upang pag-isipan ang mga desisyon na aking ginawa sa buhay. Naalala ko ang mga pangarap at pag-asa na aking binitbit mula pa noong ako'y bata. Ang pagnanais na maging higit pa sa isang simpleng mamamayan, ang pagnanais na maging isang bayani. Ngunit sa aking paglapit sa espada, isang katanungan ang bumalot sa aking isipan. Ano nga ba ang halaga ng pagiging makapangyarihan kung ang kapalit ay ang aking kaluluwa? Sa wakas, narating ko ang altar. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan kong iniabot ang aking mga daliri patungo sa espada. Sa sandaling iyon, narinig ko ang isang boses. Isang boses na tila nagmumula sa loob ng aking isipan. Handa ka na bang harapin ng katotohanan? Tanong ng boses. Nagulat ako at saglit na nagduda. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko sa boses, kahit na hindi ko sigurado kung may sagot na darating. Subalit, ang boses ay nagpatuloy. Ang kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong tunay na sarili. Kung mahina ang iyong loob, ang espada ay hindi magpapakita ng awa. Sa kabila ng mga babala, ipinagpatuloy ko ang pag-abot sa espada. Sa sandaling nahawakan ko ito, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa aking katawan. Ang sandata ay tila nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko pa naramdaman. Ngunit sa kabila ng pagdiriwang ng tagumpay, naramdaman ko ang isang mabigat na presensya sa paligid. Biglang nagbago ang lahat. Ang kuweba ay nagliwanag sa mga imahen ng mga nakaraang buhay, mga alaala ng mga naunang nagtangkang hawakan ang espada. Sila'y nagpakita sa akin hindi bilang mga bayani, kundi bilang mga taong nagkulang sa pagkilala sa kanilang sarili. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsisisi, at sa kanilang mga mata ay makikita ang pagnanasa na muling makilala ang kanilang tunay na halaga. Sa gitna ng mga imaheng iyon, isang pahayag ang lumitaw sa aking isipan. Ang espada ay hindi para sa akin, hindi para sa sinumang naglalakbay lamang para sa kapangyarihan. Ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa labas, kundi sa loob ng aking sarili. Ngunit bago ko pa man matanggap ang katotohanan iyon, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Ang espada ay nagkaroon ng sariling buhay at tila sinasakop ang aking kaluluwa. Ang mga imahen sa paligid ay unti-unting naglaho at ang aking pananaw ay nabalot ng kadiliman. Sa huling sandali, bago tuluyang lamunin ng kadiliman, narinig ko ang boses na nagbulong sa akin. Ito ang simula ng iyong tunay na pagsubok. At sa isang iglap, ang buong mundo ay naglaho. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Paano ko haharapin ang pagsubok na ito? Hindi ko alam, ngunit alam kong ito'y simula pa lamang. Ang paglalakbay ko ay di madaling maipaliwanag. Sa simula, ang espadang ito ay tila isang pangarap na hindi ko akalaing magiging bahagi ng buhay ko. Ang mga kwento tungkol sa isinumpang espadang hindi pwedeng hawakan ng mahina ay umabot sa aking pandinig mula pa noong bata ako. At ngayon, narito ako sa harap nito, nakikipagtunggali sa mga suliraning hindi ko lubos maisip kung paano ko malalampasan. Ang espada ay nakapaloob sa isang altar na may mga ukit na sinauna, mga simbolong matagal nang kinalimutan ng panahon. Sa kabila ng aking pangamba,
Ang espada ay tila humihila sa akin, isang tawag na hindi ko maipaliwanag, ngunit hindi ko rin matanggihan. Ang unang pagkakataon na sinubukan kong hawakan ito, naramdaman ko ang isang tila, baga-alon ng enerhiya na dumaloy mula sa espada patungo sa aking mga daliri. Nagsimula akong manginig, ang mga mata ko'y nagdilim, at ang aking pandama ay tila nawalan ng koneksyon sa realidad. Agad akong bumitaw, ang katawan ko'y kumawala sa pangil ng espada. Hindi pa ako handa, bulong ko sa sarili habang pinipilit kong ibalik ang aking composure. Ang sandatang ito ay may sariling prinsipyo, isang pag-uusig ng lakas ng loob, katatagan, at determinasyon na higit pa sa pisikal na kapasidad. Parang sinasabi nito na hindi sapat ang tapang kung wala kang matibay na pundasyon ng moralidad at layunin. Lumipas ang mga araw na puno ng pag-alinlangan. Nais ko mang makamit ang kapangyarihan nito. Ang paghawak sa espada ay tila isang pagsubok na nagsusukat ng aking buong pagkatao. Minsan, nauupo ako sa harap ng altar, nag-iisip at nagmumuni-muni. Ang mga tanong ay bumabalot sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay na layunin ko? Kaya ko bang panindigan ang mga responsibilidad na kalakip ng kapangyarihang ito? Isang gabi, habang ako'y nakaupo sa ilalim ng maliwanag na buwan, bigla kong narinig ang isang bulong. Hindi ko alam kung ito'y galing sa hangin o sa espada mismo. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Hindi lahat ng malakas ay karapat-dapat at hindi lahat ng karapat-dapat ay malakas. Ang pag-asa ay nasa kamay ng mga may pusong dalisay. Ang mga salitang ito ay nagdala ng bagong perspektiba. Sa kabila ng aking paghahangad na makamit ang kapangyarihan, naisip ko ang mga responsibilidad na kaakibat nito. Nagpasya akong pag-aralan ang sarili ko, tuklasin ang mga kahinaan ko, at palakasin ang mga aspeto ng aking pagkatao na madalas kong hindi napapansin. Nagsimula akong makinig sa mga tao sa paligid ko, matuto sa kanilang mga karanasan, at magbigay ng halaga sa mga bagay na dati hindi ko pinapansin. Sa gitna ng lahat ng ito, ang espada ay nanatiling tahimik, tila nagmamasid at naghihintay. Naging bahagi ito ng aking paglalakbay, hindi bilang isang layunin, kundi bilang isang gabay. Ang altar ay hindi na lamang isang lugar ng pagsubok, kundi isang tahanan ng mga aral na unti-unting bumubuo sa akin. Isang umaga, naramdaman ko ang kakaibang lakas sa aking mga kamay. Hindi ko alam kung sapat na ang aking paghahanda, ngunit may tiwala akong ang espadang ito ay may sariling dahilan kung bakit ako ang napili nitong subukin. Muli kong hinawakan ang espada. Sa pagkakataong ito, ang enerhiya ay dumaloy ng maayos sa katawan ko. Ang takot ay napalitan ng determinasyon at ang pag-aalinlangan ay napalitan ng pag-asa. Ngunit sa aking pagkakahawak, isang pangitain ang biglang dumating. Sa harap ko, nakita ko ang imahe ng isang tao na hindi ko inaasahan. Siya ay isang kaibigan, isang taong pinagkakatiwalaan ko. Ngunit sa kanyang mga mata, nababanaag ang pagtataksil. Ang espada, sa wakas, ay nagpakita ng kanyang tunay na kapangyarihan. Ang kakayahan nitong hindi lamang sukatin ang aking lakas, kundi ang ituro ang mga panganib na hindi ko nakikita. Ang pag-alinlangan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang bagong pag-unawa. Ang espada ay hindi lamang isang sandata, kundi isang tagapagturo, isang gabay sa mundo ng mga lihim at pagtataksil. Sa kabila ng panganib na ito, naramdaman ko na ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Habang iniisip ko ang mga susunod na hakbang, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. At sa likod ng altar, isang aninong nagtatago. Ang espadang isinumpa ay may mga lihim na hindi pa lubos na naisasalaysay. At ang aking kwento
ay patuloy na magbubukas sa mga misteryo ng kapangyarihan nito. Sa kabila ng aking takot, ang aking paglalakbay ay hindi patapos. Ang espada ay nagpakita ng isang bahagi ng kanyang kapangyarihan, ngunit ang tunay na pagsubok ay nag-uumpisa pa lamang. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Hindi ko akalain na ang landas na aking tinatahak ay magdadala sa akin sa harap ng isang bagay na hindi ko lubos maisip na makakamit, ang espadang isinumpa. Ang sandatang ito ay napabalitang may sariling prinsipyo, isang espada na hindi basta-basta nagpapasakop sa sinuman. Ngunit sa kabila ng mga babala, sa kabila ng panganib, narito ako, naglalakad patungo sa tadhana na kinasusuklaman at pinapangarap ng marami. Mula sa maliit na kuwarto na pinagmulan ko, nararamdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na lumalago sa aking balat, tila mga kamay ng mga espiritu na nagtatangkang pigilan ako. Sa kabila ng takot, patuloy akong naglakad. Pinupuno ang aking isip ng ideya, ng kalakasan at tagumpay. Ang espada ay nasa dulo ng isang mahabang daan, nakatago sa loob ng isang sinaunang templo na pinababayaan na ng panahon. Pagdating ko sa harap ng templo, ang mga bato nito ay mukhang pagod na pagod, ngunit matatag pa rin. May kung anong kapangyarihan ang bumabalot sa lugar na ito. Isang enerhiya na parang humihila sa akin papasok. Sa loob, nakita ko ang espada, nakapatong sa altar, nagniningning sa kabila ng kadiliman. Ang mga ukit sa paligid nito ay nagsasabi ng mga kwento ng mga nakaraang mandirigma, mga bayani, na sinubukang kunin ang espadang ito ngunit nabigo. Huminga ako ng malalim bago lumapit. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay nagiging mas mabigat ang aking mga paa. Tila ang lupa mismo ay nagtatangkang pigilan ako, ngunit hindi ako nagpatinag. Sa wakas, narating ko ang altar at tinitigan ng espada. Ang hawakan nito ay mukhang yari sa ginto, kumikinang sa ilalim ng dim na liwanag na nanggagaling sa mga sirasirang bintana ng templo. Hinawakan ko ang espada, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-agos ng enerhiya mula rito. Tila babuhay ang espada, bumubulong ng mga pangarap at kasaysayan sa aking isipan. Sa paghawak ko, hindi ko maiwasang mag-alala kung tatanggapin ba ako ng sandata. Ang mga babala ng mga nakaraan ay naglaro sa aking ulo, at ang mga pangarap ng kapangyarihan ay nababalot ng takot. Biglang nagbago ang lahat. Ang espada, na kanina'y tila kalmado, biglang uminit. Ang init ay dumaloy mula sa hawakan, patungo sa aking mga braso. Bumabalot sa akin ng hindi maipaliwanag na sakit. Ang mga ukit sa paligid ay nagliwanag, at naramdaman ko ang mga mata ng mga nakaraang mandirigma na nakatingin sa akin, hinuhusgahan ang aking karapat-dapat. Ang espada ay hindi para sa mahina. Isang boses ang bumulong, tila nagmumula sa espada mismo. Ano ang dahilan mo para kunin ito? Napalunok ako, pinipilit ang aking sarili na tumugon. Hindi ko nais ang kapangyarihan para sa sarili ko, sabi ko. Nais ko itong gamitin para sa kabutihan, upang protektahan ang aking bayan mula sa kasamaan. Tahimik. Ang templo ay tila nag-iba. Ang mga anino ay gumalaw, bumabalot sa akin ng kanilang presensya. Ang espada ay patuloy na nagniningning at ang init nito ay tila unti-unting bumababa, pero ang boses ay hindi nawala. Maraming nagsabi ng ganyan, patuloy ng boses. Ngunit hindi lahat ay nagtagumpay sa kanilang layunin. Ano ang iyong handang isakripisyo? Isang tanong na hindi ko inaasahan. Ano nga ba ang aking handang isakripisyo? Ang aking buhay? Ang aking pamilya? Ang mga pangarap na matagal ko nang iningatan? Napaisip ako. At sa pag-iisip na iyon, naramdaman ko ang pagkilos ng espada sa aking mga kamay. Sa isang iglap, bumalik ang init ng espada. Ngunit sa halip na sakit,
Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Naramdaman ko ang koneksyon, ang pag-unawa sa mga nakaraang mandirigma, ang kanilang mga sakripisyo at kabiguan. Tila ba ang espada ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na maging bahagi ng isang mas malaking kwento. Ngunit sa dulo ng prosesong iyon, isang twist ang naganap. Ang espada, sa halip na manatili sa aking kamay, biglang naglaho. Nawala ito at ang kadiliman ng templo ay bumalot sa akin. Nag-iisa ako, walang sandata at walang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Sa likod ng altar, isang lihim na pintuan ang bumukas at mula roon, isang liwanag ang lumitaw. Isang bagong landas, isang bagong pagsubok. Nagtataka ako kung ano ang naghihintay sa akin sa likod ng liwanag na iyon at kung ang espada ay isa lamang simulang bahagi ng mas malawak na tadhana. Humakbang ako papasok sa liwanag, handa sa mga bagong pagsubok na naghihintay sa akin. Ako'y nakatayo sa harap ng altar kung saan nakalagay ang espadang isinumpa, isang sandata na hindi basta-basta nagagamit ng sinuman. Ayon sa mga alamat, ang espada ay may sariling prinsipyo, pumipili lamang ng may matatag na loob at dalisay na hangarin. Ngunit sa kabila ng mga babala, ako'y determinado. Ang pagnanais kong baguhin ang takbo ng aking kapalaran ay tila isang apoy na hindi mapapatay. Sa bawat hakbang ko palapit sa espada, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng silid ay tila nagbabalot sa akin ng mga anino ng nakaraan. Alam kong sa oras na hawakan ko ang espada, maaring ito ang maging huling hakbang ko sa mundong ito. Isang hakbang patungo sa kawalang katiyakan. Ngunit ang aking puso ay puno ng pag-asa. Naalala ko ang mga sandali ng aking kabataan, ang mga oras na ako'y namangha sa mga kwento ng kabayanihan at tagumpay. Ang espada ang simbolo ng lahat ng iyon, isang simbolo ng tapang at lakas na maaaring magligtas sa akin mula sa aking mga kahinaan. Ito ang aking pagkakataon upang patunayang hindi ako mahina, na kaya kong baguhin ang aking tadhana. Sa isang iglap, hinawakan ko ang espada. Ang huling bagay na inaasahan ko ay ang biglaang pagdaloy ng enerhiya mula sa sandata. Ang kapangyarihan nito ay umagos sa aking katawan, tila isang ilog na hindi mapipigilan. Ngunit sa halip na pag-aangkin ng lakas, ang espada ay tila nagsalita sa akin sa paraan na hindi ko maipaliwanag. Ang mga salitang bumulong sa aking isip ay nagsabi ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Mga bagay na hindi ko kayang tanggapin. Ikaw ay hindi handa, sabi ng tinig na tila nagmumula sa espadang aking hawak. Ang iyong hangarin ay hindi dalisay, ay nalili, at ang iyong puso ay puno ng pag-alinlangan. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon, tila isang hampas na pumipinsala sa aking kalooban. Paano ko magagawa ang isang bagay na hindi ako handa? Ngunit sa kabila ng mga pagdududa, naramdaman kong may puwersang nagtutulak sa akin na hindi sumuko. Ang espada ay tila nagsusuri sa bawat bahagi ng aking pagkatao, hinahanap ang anumang bakas ng kadalisayan at tapang. Sa aking pagpapasya na hindi bumitiw, naramdaman kong may pagbabago sa enerhiya ng espada. Ang dati ichimalamig na bakal ay unti-unting umiinit, halos nagbabanta ng panganib. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko rin ang pag-asa na sa aking pag-aangat sa espada, kaya kong ipakita ang aking tunay na hangarin. Ngunit ang aking kumpiyansa ay naglaho nang maramdaman ko ang isang bisig na pumigil sa akin. Isang figura ang lumitaw mula sa madilim na sulok ng silid. Isang tao na hindi ko inaasahan. Siya ay may hawak na isang kalawit na tila kumikinang sa dilim at ang kanyang mga mata ay puno ng isang misteryosong liwanag. Hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang presensya ay hindi maikakaila. Bago mo makuha ang espada, sabi niya,
Kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Ang espada ay hindi basta-basta ibibigay sa isang taong mahina. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng takot at pag-aalinlangan sa aking puso. Sino siya? Ano ang kanyang layunin? Ngunit bago ko pa man maisip ang kasagutan, naramdaman ko ang paggalaw ng kanyang kamay at ang kalawit ay naglaro sa ere, tila may sariling buhay. Ang kanyang pakikipaglaban ay hindi inaasahan, ngunit hindi ako nagpatinag. Alam kong ito ang aking pagkakataon upang patunayan ang aking sarili. Ang espada ay naging bahagi na ng aking pagkatao at sa bawat paggalaw ko, naramdaman kong may puwersang nagtutulak sa akin upang ipagpatuloy ang laban. Ngunit sa huling iglap, nang akala ko'y makukuha ko na ang espada, naramdaman ko ang isang matinding sakit. Ang kalawit ay tumama sa akin at ako'y napaluhod sa harap ng altar. Ang figura ay naglaho sa dilim, ngunit ang kanyang mga huling salita ay tumimo sa akin. Hindi pa ito ang iyong oras. Sa aking pagkatalo, naramdaman ko ang kawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ito ang katapusan. Ang espadang isinumpa ay hindi lamang isang sandata, kundi isang hamon na dapat kong pagtagumpayan. Ang laban ay hindi pa tapos, at alam kong sa kabila ng hirap, kailangan kong bumangon at ipagpatuloy ang aking paglalakbay hanggang sa muli kong makuha ang espada na isinumpa. Sa kabila ng mga babala at kwento ng mga naunang mandirigma, narito ako ngayon sa harap ng altar kung saan nakapatong ang espadang isinumpa. Sa loob ng maraming taon, hinangad kong makita ang espada na ito, ang sandatang may sariling prinsipyo, isang prinsipyong hindi matatawaran. Tandang-tanda ko pa ang mga salaysay ni Lolo tungkol sa espada na ito, kung paanong sinuman ang magtangkang hawakan ito nang walang sapat na lakas ng loob at kalooban ay tiyak na mapapahamak. Ang espada ay hindi lamang isang bagay na gawa sa bakal. Ito ay nababalot ng mahika at nagtataglay ng sariling kaisipan. Lumuhod ako sa harap ng altar, idinipa ang aking mga kamay at sinimulan ang ritual na matagal ko nang pinag-aralan. Ang hangin sa paligid ko ay tila naging mabigat at ang mga anino ng nakaraan ay lumitaw sa aking mga mata. Isang malamlam na liwanag ang nagmula sa espada, na tila isang paanyaya at babala sa iisang pagkakataon. Sa kabila ng takot na bumabalot sa aking puso, itinuloy ko ang ritual. Umaasang ang aking determinasyon ay sapat upang magtagumpay. Espada ng karunungan at katapangan, ako ang iyong lingkod. Bulong ko habang unti-unting iniangat ang aking mga kamay patungo sa hawakan nito. Ang mga tunog ng paligid ay tila nawala at ang katahimikan ay bumalot sa akin, isang malakalansay na kapayapaan. Subalit, sa loob ng katahimikan na iyon, narinig ko ang isang tinig mula sa kaibuturan ng aking isipan. Ikaw ba'y nararapat? Tanong ng tinig na pumuno sa aking pandinig ng pag-aalinlangan. Sa mga oras ng pagsasanay, paulit-ulit kong tinanong ang sarili kung ako nga ba ay nararapat. Ang aking pagnanasa na makamit ang kapangyarihan ng espada ay hindi lamang para sa sarili kong kapakinabangan. Ang espada ay isang simbolo ng pag-asa para sa aming bayan, isang pag-asang matagal nang hinahanap at inaasam. Ako'y nararapat, tugon ko, ngunit ang aking sagot ay tila nagkulang ng tiwala. Habang ang aking mga daliri ay unti-unting dumapo sa malamig na bakal ng espada, naramdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya mula rito, isang enerhiyang kumikiliti sa akin, ngunit may halong pananakot. Ang mga alaala ng nakaraang mga mandirigma na nabigo ay pumasok sa aking isipan. Hindi sila handa, hindi sila sapat. Ngunit ako ba'y sapat? Ang tanong na iyon ay nanatiling bumabalik sa akin habang ang mga tunog ng nakaraan ay bumabalik sa aking pandinig. Sa isang iglap,
Ang espada ay tila nagbago ng anyo, nagpakita ng mga imahe ng mga nakaraang digmaan, ng mga bayani at mga trahedya. Ang mga imahe ay naglaro sa aking isipan, isang paglalakbay sa kasaysayan na puno ng karahasan at pagnanasa para sa kapayapaan. Sa gitna ng mga larawan, nakita ko ang aking sarili, isang batang lalaki na puno ng pangarap, puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng mga pangarap na iyon, mayroong isang pusong tila hindi pa handa. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko ang tunay na pagsubok ng espada. Hindi ito tungkol sa pisikal na lakas o kakayahan. Ito'y tungkol sa katatagan ng loob, sa kakayahang harapin ang katotohanan ng sarili. Ang espada ay hindi lamang isang sandata. Ito'y isang tanong na dapat sagutin. Isang tanong na naglalaman ng lahat ng aking pagdududa at pag-asa. Sa wakas, ang espada ay bumigay sa akin, isang tanda na ako'y nakapasa sa unang pagsubok. Subalit, ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Ang kapangyarihan ng espada ay nasa aking mga kamay. Ngunit sa likod ng kapangyarihang ito ay may nakatagong panganib. Ang espadang ito ay may sariling prinsipyo na higit pa sa aking inaasahan. Hindi ito maaring gamitin ng basta-basta. Ito'y nangangailangan ng pusong buo at ng kaisipang malinaw. At sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Sa likod ng altar, isang anino ang unti-unting lumitaw. Isang anino na tila may sariling buhay. Ang presensya ay pumuno sa akin ng pag-aalala. Ngunit sa likod ng pag-aalala na ito ay may halong pag-asa. Ang anino ay nagpakita ng isang ngiti na puno ng misteryo at pagnanasa. Ang tunay na pagsubok, sabi ng anino, ay hindi ang espada, kundi ang layunin na nasa iyong puso. Sa sandaling iyon, natanto ko na ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang espada ay nasa aking mga kamay, ngunit ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa harap ng anino, napagtanto ko na ang espadang isinumpa na ito ay hindi lamang isang sandata. Ito'y isang simulain. At sa dulo ng bahaging ito ng aking kwento, ang misteryo ng espada ay nananatiling buo, isang tanong na naghihintay ng kasagutan.